sa pagkukrus ng landas ni Idol at ng kanyang di umano'y pinagsamantalaan sa sabog ang balat sa Tinalupan. Narito at panoorin niyo po na mabuti ang usapan na punong-puno ng tensyon. So, gentlemen, we're going to implement this warrant of arrest. Kasama ang nagre-reklamong ama ni Girlie at ang investigador. Agad na tumulak ang mga operatiba ng CIDG sa lugar na kinaroroonan daw ng target na si Idol. Inikutan muna ng lugar para kumpirmahin kung positibong naroon nga ang aming pakay. Ilang saglit lang, nakatanggap na kami ng tawag mula sa ASET. Deputy, proposals mo, basahin yung i-appraise mo ng constitutional rights katulad ng ginawa natin Isra, di ba? Hudyat na para lumusob ang mga operatiba. Wala. Police. Ano pangalan mo? Sa kabila ng pagkabigla ni alias Idol sa pangyayari, nagawa pa niyang mag-isip ng palusong. Ikaw ba si Emiliano Saria? Ha? Sigurado ka? Hindi ikaw daw? Ha? Meron ka bang ano dyan? Meron ka bang ID? Hindi na nakapigil ang ama ng biktima ng makarapang sospek sa panggagahasa ng anak. Emiliano Saria ay aming inaresto sa rape. Ha? At ikaw ay may karapatang magsawa ng libo at ikaw ay may karapatang kumuha ng abogado para sa iyong pagtanggol sa sarili. Naintindihan mo ba? Wala ka. Sinabi na siya, manahimik ka eh. Yun yung nakasunod ka. Sinungaling ka pa. Lalagyan niyo ba yan? Pagdating sa tanggapan ng CIDG, hindi na iwasang magtagpo ang landas ng biktima at ng taong nanalbahi raw sa kanya. Ilang taon na ang nakalipas. Naiya ka! Ayaw pa ganyan ka, ha? Dapat! Ganyan ka! Usap kayo. Ba't sinabi ko naman sa na? Nakahanda naman ang panagutan niya nangyari. Kaya nakahanda naman akong ano yung bata eh. Pero tila hindi naging sapat na mga salitang ito para pigilan ang nagpupuyos na damdamin ng ama ng biktima. Kasi ganyan ang ginawa mo sa anak ko. Ayo, pati yung kapatid mo, lahat kayo mag-anak. Bakit ganyan? Traidor kayo. Lahat kaya, traidor kayo. Sobrang ginawa niya sa amin. Sige, dalhin natin sa opisina. Kapit ba eh? Sa bandang muli, mariin pa rin itinanggi ng sospek ang ginawa niyang panggagasa umano sa biktimang si Girlie. At dahil nagbunga ang kanyang kalapastanganan, handa na raw siya itong panagutan. Pero may nangyayari po sa amin. Kagustuhan po namin. Hindi po yung hindi po kami mag-boyfriend. Hindi ko siya pinwerta. Pero alam ko na po na nabuntis. Noon nga pong pumapayong na po akong pakisamahan po. Ang sabi pa nga po sa akin ng tatay, kakausapin niya yung mga anak niya. E nung sumunod po, ayaw na pong pumayag. Naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997 si Emiliano Saria. Kapag napatunayang siya'y nakasala, maaari siyang mabilanggo ng habang buhay. The police operation is indeed successful and we were able to arrest or apprehend the suspect. So hopefully we will give justice to the victim. Nakakabahala raw ang mga datos tungkol sa mga kaso ng pang-aabuso sa mga kababaihan. Noong taong 2009, tumaas daw ang bilang nito sa mahigit 30% kumpara noong taong 2008 base sa pinakahuling tala ng Philippine National Police o PNP. At pumangatlo ang panggagahasa sa mga kasong kaugnay nito. Ano yung mga petsa sinusulat mo? Sa akin? Samantala, ipinasuri namin si Girlie sa isang espesyalista.
Anong dahilan bakit lumalaki? Sa paraang ito raw magagabayan at mapapayuan si Girlie kung paano niya malalampasan ang madilim na bahagi ng kanyang buhay. Palagay ko, suffering from mental retardation. No? The severity of which is just mild. No? Kapag sinabing mild, nakakagawa naman. No? They can attain an educational level of at least kahit hanggang grade 3, 4. No? Hindi naman kailangan ng gamot. Ang kailangan is counseling. Ang bulk ng counseling dito is the parents. No? Kasi sa kanila nakasalalay yung galaw at hanggat maaari yung magiging pag-iisip ng pasyente. Minsan man daw naging biktima si Girlie ng mapagbirong tadhana. Hindi ito magiging hadlang para gampanan niya ang tungkulin ng isang mapagmahal na ina. Talaga namang kahanga-hanga. At ngayong magbabayad na sa kanyang kasalanan ang umano'y lumapastangan sa kanya, handa na raw siyang talikuran ng madilim na nakaraang nagmantsa sa kanyang alaala. Mga kapuso, para sa inyong mga sumbong, bukas po ang Investigador Sumbungan ng Bayan. Lunes hanggang Biyernes, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari pa rin kayong tumawag sa aming hotline o mag-email. Hanggat may anomalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon, kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga maloloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez, at ito ang Investigador.